Naniniwala ang mga kaanak ng 7 empleyado na minasaker sa panaderya sa Antipolo na planado ang krimen. Hinala pa nila may mga kasabwat ang suspect. Isang umaga sa Antipolo, nagising ang bayan sa isang malagim na balita. 7 buhay ang nawala sa loob ng isang panaderya. Isang lugar na sana'y nagsisilbing tahanan ng pangarap at kabuhayan, ngayon naging saksi sa isang trahedya. Ang Antipolo Bakery Massacre ay isang kwento ng sakit. Pero sa bawat madilim na kwento, may mga aral na kailangang pakinggan at dalhin sa ating sariling paglalakbay. Noong April 22, 2025, sa J&B Malunggay Bakery sa Barangay Kupang, Antipolo City, 7 sa empleyado ang pinaslang habang natutulog. Ayon sa investigasyon, ang suspect ay si Bogart Ramirez, isang co-owner ng panaderya, na naniwala raw na ang kanyang mga kasamahan ay nagpaplano laban sa kanya. Dala ng takot, galit at marahil ay kalituhan, pinili niyang unahan ang mga ito sa isang desisyong hindi na maaaring bawiin. Matapos ang insidente, sumuko siya sa mga otoridad at ngayon, ang bayan ay naiwan na lamang sa mga tanong, kirot at pagninilay. Anong mga aral ang makukuha natin sa insidenteng ito? Lesson 1. Piliin ng maingat ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat bagong taong nakikita natin, dala natin ang isang kayamanang hindi basta-basta. Ang tiwala. At sa simpleng pag-abot ng kamay, sa mga kwentuhan at tawanan, unti-unti nating ibinubukas ang bahagi ng ating sarili sa iba. Umaasa na ang binibigay nating tiwala ay iingatan. Pero hindi lahat ng ngiti ay sinseridad. Hindi lahat ng mababait na salita ay tunay na malasakit. Minsan, sa likod ng mabubuting kilos, may mga pusong may dalang galit, inggit o takot na hindi natin agad nararamdaman. Kaya sa mundong ito, kung saan madaling magpanggap, kailangan nating matutunan ang mahirap na sining ng tamang pagpili. Hindi natin kailangang maging mapanghusga, pero kailangan nating maging mapanuri. Hindi lahat ng malapit sa atin ay may mabuting intensyon para sa atin. Ang tunay na tiwala ay hindi agad ibinibigay. Ito ay pinagtatrabahuhan, pinapatunayan sa panahon ng kahirapan at hindi lamang sa oras ng kasayahan. At kung minsan, sa katahimikan ng ating obserbasyon, sa pakiramdam ng ating puso, malalaman natin kung sino ang dapat at sino ang hindi. Ang maling taong pinagkatiwalaan ay maaaring magdala sa atin sa mga sitwasyong hindi na natin mababalikan. Kaya habang maaga pa, piliin natin ng buong talino at buong puso kung sino ang hahayaang makalapit sa atin. Dahil ang tiwala ay parang isang piraso ng ating kaluluwa. Minsang mabitawan sa maling kamay. Mahirap na itong mabuo ulit. Lesson 2. Mahalaga ang bukas na komunikasyon. Maraming problema sa buhay ang hindi naman nagsisimula sa malalaking pagkakamali. Kadalasan, sa mga hindi nasabi, sa mga biniting mga salita, at sa mga damdaming pinili nating itago. Kapag hindi tayo nagsasalita, kapag pinipili nating lunukin ang ating galit, takot o alinlangan, hindi natin namamalayan na unti-unti itong naiipon. Para itong mga patak ng ulan sa isang bubong. Akala mo maliit lang, pero pag tumagal, bumabagsak at lumilikha ng malaking pinsala. Ang komunikasyon ay hindi lamang pagbibigay ng impormasyon. Ito ay tulay. Tulay na nagdurugtong sa puso ng bawat isa. Kapag ang tulay na ito hindi natin inaayos, nabubuo ang distansya. Umaabot sa punto na kahit magkatabi kayo, pakiramdam ninyo ay napakalayo nyo na sa isa't isa. Ang bukas na komunikasyon ang siyang nagliligtas sa atin mula sa pagkakawalay. Ito ang nagiging daan para maibsan ang mga takot na lumalaki lamang sa isipan. Ito ang nagbibigay linaw sa mga bagay na kung hindi pinag-usapan ay nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan, pagdududa at minsan, trahedya. Kapag natutunan nating maging bukas, kahit pa mahirap, kahit pa nakakakaba, pinipili nating ipaglaban ang relasyon kaysa hayaang mabulok ito sa katahimikan. Pinipili nating intindihin, imbis na humusga. Pinipili nating makinig, imbis na lamang ayon sa hinala. Ang bawat bukas na pag-uusap ay isang uri ng pagmamahal, isang pagpapaalala na ang koneksyon natin sa iba ay mahalaga. Na ayaw nating hayaang masira dahil lamang sa mga salitang hindi natin piniling bitawan.
Kaya bago pa man sumabog ang galit, bago pa man lumaki ang tampo, bago pa man mawala ang tiwala, piliin nating magsalita. Piliin nating makinig. Dahil sa mundong ito na puno ng ingay at hindi pagkakaintindihan, ang totoong tapang ay makikita sa kakayahan nating magbukas ng puso, magpaliwanag ng damdamin at tumanggap ng katotohanan kahit hindi ito laging madali. Lesson 3. Bantayan ang sarili at ang kalagayan ng iba. Sa buhay, hindi lang ang sarili natin ang kailangan nating alagaan. Kailangan din nating maglaan ng oras para magbantay. Hindi lang sa ating mga aksyon, kundi pati sa kalagayan ng mga tao sa paligid natin. Mahalaga ito dahil madalas ang mga tao ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Bawat isa sa atin ay may tinatagong mga pasanin, mga nararamdaman na hindi agad halata. Kung hindi tayo mag-iingat, baka mawalan tayo ng pagkakataon na magbigay ng tulong o makapagbigay ng suporta sa oras na talagang kinakailangan nila ito. Minsan, sa gitna ng abala ng ating buhay, nakakaligtaan natin na ang bawat tao ay may sariling laban. Laban na hindi palaging ipinapakita sa harap ng iba. At dahil dito, kailangan nating maging sensitibo at mapanuri. Hindi basta-basta nakikita ang tunay na kalagayan ng isang tao. Kaya, kung nararamdaman mong may hindi tamang nangyayari o kung may nararamdaman kang kakaiba sa mga tao sa paligid mo, huwag mong ipagsawalang bahala. Mahalaga na maging bukas tayo. Hindi lang sa sarili nating nararamdaman, kundi pati sa mga hindi verbal na palatandaan na ipinapakita ng iba. Kailangan nating maging mas mapanuri. Hindi lang sa ating sariling emosyon, kundi pati na rin sa emosyon ng mga mahal natin sa buhay, mga kasamahan at mga kaibigan. Minsan, ang simpleng pagtingin sa mga mata ng isang tao, pagtingin sa mga kilos nila, o ang mga hindi nila nasasabing salita ay sapat na upang malaman mo kung may pinagdadaanan sila. Hindi ito tungkol sa pagiging bantay sa buhay ng iba, kundi pagiging handa at bukas upang tumulong kung kinakailangan. Ang pag-aalaga at ang pagpapakita ng malasakit sa iba ay hindi palaging tungkol sa malalaking bagay. Minsan, ang mga maliliit na hakbang na ginawa mo ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Ang magbigay ng oras at pansin ay maaaring magbukas ng pinto ng pagkakataon para makapagbigay ng tulong o kaya magbigay ng lakas sa isang tao na nagnanais lang ng konting suporta. Kaya, bantayan natin ang ating sarili, pero maging alerto din tayo sa kalagayan ng ibang tao. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagbabago at ang mga taong hindi natin inaasahan ay maaari ring magdusa ng tahimik. Bawat tao ay may halaga at bawat tao ay may karapatang maramdaman na may nagmamalasakit sa kanila. Number 4, hindi ang galit ang sagot. Ang galit ay isang damdamin na madaling sumik. Minsan, hindi natin kayang pigilan at ang tanging nais natin ay maglabas ng sama ng loob. Natural lang ito, ngunit ang tanong ay, ano ang mangyayari pagkatapos ng galit? Pansamantalang ginhawa ba ang mata mo natin sa pagpapalabas ng init ng ulo? O isang napakalaking pagkatalo na hindi natin nakikita? Kapag tayo ay galit, nawawala ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw. Parang isang maingay na bagyong dumaan sa ating isipan. At sa ilalim ng magulong buhawi, nawawala ang ating focus at kontrol. Kung mas pinapayagan natin ang galit na magtakda ng ating mga hakbang, madalas, hindi maganda ang magiging resulta. Minsan, ang galit ay nagiging hadlang sa mga solusyon at nagiging dahilan ng mas malalaking problema. Paano nga ba natin makukontrol ang galit na yun? Hindi ibig sabihin nito na dapat mong itago ang nararamdaman mo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka lang kapag hindi naman talaga. Ngunit may isang mahalagang hakbang na kailangan nating matutunan, ang pagpapalakas ng ating sariling kakayahan na huminahon. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa ating galit. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang kontrolin ito. Pagkatapos, kailangang maglaan tayo ng oras para mag-isip, mag-reflect. Ano ba ang nag-trigger sa galit na ito? Paano tayo makakakita ng ibang pananaw? Ang galit ay minsang nagbibigay sa atin ng pakiramdam na may kontrol tayo. Pero sa katotohanan, ito ang nagpapaalipin sa atin. Ang tunay na lakas ay makikita sa ating desisyon na hindi magpadala sa mga emosyon. Kaya kung ang galit ay sumik, ang unang hakbang ay maging mahinahon at magnilay. Anong mabuti ang magagawa ko sa sitwasyong ito? Ang pagkuha ng kontrol sa ating emosyon
ay hindi nangangahulugan ng pagpapakita ng kahinaan, kundi ng pagpapakita ng malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa sitwasyon. Isipin mo ito bilang isang hakbang patungo sa mas maayos na pakikitungo sa iyong sarili at sa iba. Ang pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Hindi ang galit ang magdadala sa atin sa tagumpay, kundi ang kakayang magpatuloy at magtagumpay ng may malasakit at pag-unawa. Lesson 5. Buhay mo bawat araw ay isang pagkakataon. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, nakakalimutan nating ang bawat araw ay isang pagkakataon na hindi nababalik. Madalas, binabaliwala natin ang mga maliliit na bagay, ang mga pagkakataong magpatawad, magpasalamat, o magbigay. Pero hindi ba't ang mga simpleng hakbang na yan ang nagpapaalala sa atin kung bakit tayo nandito? Sa bawat araw na dumaan, may pagkakataon tayong magbago, mag-grow, at magsimulang muli. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect na panahon para gumawa ng hakbang. Kahit ngayon lang, may pagkakataon ka na. Huwag mong hayaang dumaan ang mga pagkakataon na di mo pinansin. Pahalagahan ang bawat sandali. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Ang tanong na lang ay, paano mo sisimulan ang susunod na kabanata? Ang kwento ng Antipolo Bakery Massacre ay isang trahedya. Oo, pero sa bawat kirot ng kasaysayan, may binubuong lakas. Tayo ang may kapangyarihang matuto. Tayo ang may kapangyarihang pumili ng kabutihan sa gitna ng dilim. At tayo ang may tungkuling gawing mas ligtas, mas mapagmahal, at mas maliwanag ang mundo. Isang hakbang, isang salita, isang araw sa bawat pagkakataon. Maging liwanag ka sa sarili mo at sa ibang tao. Dahil sa mundong puno ng sakit, ang pinakamagandang ganti ay ang magmahal ng mas totoo.